Tingnan mo yung complaint niya against me. Nagalit siya, attorney, because tinawag ko siyang Risa Tanas. Risa, there are ilang millions na ba? 120 million Filipino people na tumatawag sa'yo na Risa Tanas ka, tapos ako lang ang kinasuhan mo. Risa Hontiveros doesn't deserve to become the president of the Philippines. Why? She silenced critics. Yan yung sinasabi ko na yan yung lesson ko na hindi lahat ng mga tumatakbong Pangulo deserving. Hindi nararapat maging Pangulo ng bansa ang mga politikong mahilig magpatahimik at magkaso sa kanilang mga kritiko. Ito ang tahasang inihayag ng political commentator na si Tio Moreno kasunod ng kanyang dinanas na kasong cyber libel mula kay Senator Risa Hontiveros. Si Angie De Leon magbabalita. One of the biggest lessons I've learned from that situation, Ina, is that Risa Hontiveros doesn't deserve to become the president of the Philippines. Why? She silenced critics. Isang malaking leksyon sa usapin ng pamumuno ang nangyari sa political commentator na si Tio Moreno matapos siyang sampahan ng kasong cyber libel ni Senator Risa Hontiveros. Ang kaso na ito ay 2 beses ibinasura ng Department of Justice. Sa programang Small Talk ng SMNI, ayon kay Tio, nag-ugat ang habla sa kanyang opinyon kaugnay ang kontrobersyal na pahayag at pagbaliktad ng witness na si Michael Maurilio na mas kilala sa alias na Rene. Si Maurilio ay dating tumayo bilang saksi sa pagdinig sa Senado ukol sa The Kingdom of Jesus Christ o KOJC, ngunit kalaunan ay binawi niya ang kanyang mga pahayag. Sa kanyang recantation o pagbawi ng testimonya, inakusahan ni alias Rene si Hontiveros na binayaran umano siya ng 1 milyong piso upang magsinungaling at idawit sina Pastor Apollo C. Quiboloy, former President Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Itinanggi naman ng senadora ang mga sinabi ni alias Rene laban sa kanya. Dahil sa insidenteng ito, isinulat ni Tio ang kanyang mga pananaw tungkol sa nakikitang pattern ng umano'y witness tampering ng senadora, kasama ang pagbanggit sa iba pang mga nakaraang kontrobersya. Ang linaw ng sinulat ko, hindi yun libelous, kaya nga twice dinismiss. Na-dismiss na, oo. Kaya nga twice na-dismiss yung kaso kasi after na-dismiss, nag-MR pa siya. So, ang sinasabi ko lang kasi at that time is, di ba lumabas yung alias Rene, and then, di ba, he made his testimony, he publicized it. And of course, it's for public consumption because it was publicized. Yes. Di ba? So, ang ginawa ko, I wrote my own opinion about it. Sinasabi ko na there's really a pattern of, Risa Hontiveros tampering witnesses. Tapos ginamit ko yung mga news articles before na ganyan yung sa wiretapping niya, yung sa kay Jing Paras na yung may bata. Matatandaang noong 2017, sinampahan ng kasong paglabag sa anti-wiretapping law si Hontiveros ni na dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II at dating Congressman Jacinto Jing Paras. Giit naman noon ni Hontiveros, aksidente lamang itong nakunan ng kamera ng isang media practitioner. At noong September 2017, naghain si Paras ng mas mabibigat na reklamo laban sa senadora sa Office of the Ombudsman. Isinama niya ang kasong kidnapping at obstruction of justice. Giit naman noon ni Paras, sadyang itinago at kinidnap ni Hontiveros ang 3 minor de edad na testigo sa pagpatay kay Kian de los Santos nang walang pahintulot ng korte. At ito ay upang hadlangan ang opisyal na investigasyon ng mga otoridad. Depensa naman ni Hontiveros, hindi ito pagtatago, kundi pagbibigay proteksyon. Samantala, ayon kay Tio, naging mitya rin ng demanda laban sa kanya ang paggamit ng isang katawagan sa kanyang mga post. And then, pag tingnan mo yung complaint niya against me, nagalit siya, attorney, because tinawag ko siyang Risa Tanas. Risa, there are ilang millions na ba? 120 million Filipino people na tumatawag sa'yo na Risa Tanas ka, tapos ako lang ang kinasuhan mo. Dahil dito, naniniwala si Tio na ang paggamit sa mga legal na hakbang laban sa mga pumupuna o kritiko ay malinaw na pagpapakita ng kawalan ng balanse sa pamumuno. One of the biggest lessons I've learned from that situation, Ina, is that Risa Hontiveros doesn't deserve to become the president of the Philippines. Why?
she silenced critics. Yan yung sinasabi ko na yan yung lesson ko na hindi lahat ng mga tumatakbong Pangulo deserving of that position, and the biggest example there is Risa Hontiveros. Kasi pag pinapatay mo yung critics mo, wala nang wala nang balance sa leadership mo because ikaw na lang yung masusunod. Ano ka ba, diktador? Sumang-ayon din sa pananaw na ito si Attorney Ferdinand Topacio. As in fact, we filed an ethics case against her for the same reason. Noong August 2025, magkakasamang naghain sina Attorney Topacio, former Congressman Paras at Attorney Manuelito Luna ng ethics complaint laban sa senadora sa tanggapan ng Senate Secretary. Ang reklamo ng disorderly behavior at witness tampering ay formal nilang ibinatay sa pagbawi ng testimonya ni alias Rene. Matatandaan na sinabi ni Hontiveros na seryoso niyang pinag-iisipan ang posibleng pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 kung saan inilunsad na rin ng kanyang mga taga-suporta ang Risa Na movement. Angie De Leon ang inyong citizen correspondent, nag-uulat SMNI News.